God is good. All the time. God is good. All the time. God is good. All the time. Wala na bang inalakas? Okay. Magandang umaga sa ating lahat. Since wala po yung ating pastor, so ako yung naatasan upang magbigay ng salita ng ating Panginoon. Huwag kayong mag-alala dahil kapag ako ay nag-share ng salita ng Diyos ay hindi naman tayo umaabot ng 3 oras. So, lend me your ears and for a short period of time, mag-focus muna tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Dahil napakahalaga na pakinggan natin ang salita ng Panginoon na siya'y magbibigay ng buhay sa atin, magbibigay sa atin ng encouragement upang habang tayo'y tumatahak sa mundong ibabaw na to, nandoon ang salita ng Panginoon na siyang nagpapatibay at nagpapalakas sa atin. Amen po ba? So mag-focus muna tayo. Turn off your cell phone to respect the Word of God. So kanina, nabasa na sa atin ni Sister Jayan ang salita ng Panginoon na yun yung ating tema. So sa umagang ito, katulad ng ginagawa ko, hindi ako yung magsasalita lamang ng ako lang. Ito ay preaching teaching. Pero kung wala kayong ma-share, tuloy-tuloy po tayo. Gusto niyo pa ba yun, yung preaching teaching? Mag-share tayo ng experience natin para ma-inspire ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Yes. So dito, gusto kong talakayin natin ang tema na gusto kong ibahagi sa inyo ay ganito ang sinasabi. Pag-asa sa gitna ng kawalan at kasiguraduhan. Naranasan nyo na bang paggising ng umaga na ang plano mo ay parang walang katuparan? Sino yung nakaranas nun? Yung walang kasiguraduhan, yung iniisip mo, yung ba para bang napaka-imposibleng mangyari ito? Ito ba yung magkakaroon ng katuparan? Ito ba ay mangyayari? Di ba may mga iniisip tayong ganon? Na nabubuhay tayo dito na parang walang kasiguraduhan yung direksyon ng tinatahak ko. Parang nagpapagod ako. Parang nagsasayang ako ng oras. Parang hindi ko alam kung may kahihinatnan ba yung ginagawa kong ito. Brother James. Naranasan mo ba yun? Pagising mo or lumalakad ka, nag-iisip ka, meron bang kasiguraduhan yung mga ginagawa mo o mayroon bang kahihinatnan? Pero mo ba Sarah yung pag yung may lakad ka tapos inaalala mo yung magiging outcome ko. Pagdating ko ba doon, may mapapala ba ako? Pagdating ko ba doon, may matututunan ako, gano'n. Parang may doubt pag pupunta ko kay Sarah. Full of doubts, yes. That's true. Karamihan sa atin, doubt, di ba? Maraming duda. Ito ba ay totoo? Ito ba ay meron bang may bibigay na magandang kahihinatnan? Sino pa pong nakaranas nun? Sister Raquel, do you have any experience na yung ginagawa mo, pinaplano mo? Meron ba? May Pagiging sa buhay po natin na maging practicality po, kagaya po nung inano nyo nung nag-message po kayo. Minsan po, nag-ano rin po tayo, siyempre bilang tao, kailangan yung umuutang po tayo, gano'n. Yung inaasahan po natin na uutangan natin, hindi po natin kasi sigurado kung magpapahiram sila o hindi. Yun po yung isang patunay sa atin na may mga ano po tayo sa, hindi po yung porque nag-ano ka na sigurado na po yun. Minsan po talagang may pagdududa po tayo. Yun na po kasi. Yes. Yung pangakuan ka ng isang tao, uutang ka sana. Pinangakuan ka, sige magbibigay ako mamaya. Lumipas na yung oras hanggang alas 12 ng gabi, kinabukasan, wala yung pangako. Di ba masakit yun? In reality, sa atin bilang isang tao, normal lang yung masaktan tayo doon sa isang pangako na hindi natupad. Kaya minsan, sa panahon ngayon,
Maraming tao, hindi lang ang mga mananampalataya, kasama tayo doon, na nahihirapan dahil sa kawalan ng kasiguraduhan sa buhay na tinatahak natin, na problema natin sa pananalapi, sa lahat, mga sira-sirang relasyon, minsan magkakaibigan, magkakapatid, magkakapitbahay, nagbabatuhan sa Facebook. Ano pa? Kasama mo sa loob ng tahanan, yun, nasisira yung relationship, karamihan, yung pagkawala ng direction sa buhay, marami ang nakakaramdam ng matinding pagkalito. Di ba? Yung mga nangyayari ngayon sa impeachment na naman ni Sara Duterte. Buong nation. Di ba? Nagdududa tayo kung ano ba talaga yung katotohanan dito sa impeachment na ito. Bakit ginagawa ito ng ating presidente at ibang senado na pumirma doon sa impeachment ni Sara Duterte? Di ba? Marami, nalilito tayo. Ang daming mga questions sa ating mga isipan. Bakit ganito? Saan hahantong ang ating bayan kung ganito yung nangyayari? Di ba? Likewise, in our Christian life, maraming mga pagkalito sa ating buhay, nalulungkot tayo, nanghihina ang loob. Dahil dito, ang mga bagay na ito ay napakahalaga. Ang mensahe at pag-asa na mula sa ating Panginoong Hesukristo. Naniniwala po ba kayo na ang pag-asa natin na kay Kristo? Amen. Amen. So sinasabi sa Jeremiah chapter 29 verse 11, nabasa kanina ni Sister Jayan, sabi dito, ulitin ko, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, hindi ako nagsabi, sabi ng Panginoon. Mga planong hindi ninyo ikakasama, sabi niya, kundi ikabubuti ninyo upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. May layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin kahit sa gitna ng pagsubok. Sino nang nakaranas sa gitna ng walang-wala ka? God was there to meet your need. Amen. God is never been too late to provide our needs. Hindi pa kailanman ang Diyos nagkulang sa atin. Tayo lang ang nagkukulang sa Kanya. Minsan, iisipin natin, nagfe-fade na ba ang pag-ibig ng Panginoon sa atin? Kailanman, ano sabi niya sa Bible? Ang sabi niya doon, the love of God never fails. Pero ang pag-ibig ng tao, lumalabo yan. Nagfe-fade yan. Yung kanyang nararamdaman sa ating Panginoon. Parang nagpapakita na lang tayo, nagpupunta lang tayo sa church, pinapakita natin sa kapwa nating mananampalataya that we are here, pero actually in your heart, parang hindi mo nararamdaman na mahal mo ang Panginoon. Parang kung minsan, hindi mo talaga ma-enjoy ang pag-worship, ang paglilingkod sa Panginoon dahil may kulang sa puso mo. Mas nakafocus ka doon sa problema kaysa doon sa magbibigay ng solusyon. Alam niyo, nasubukan ko rin po yan sa totoo lang. Alam ni Jasper yan, isang malaking patotoo sa buhay ko. Noong, ewan ko kung anong grade ni Jasper noon, grade 6 o grade 6. Noong time na bumagsak yung school ko noon sa doon sa Kuya po. Alam niyo po ba, ang ginawa ko, mag-isa lang ako noon. Iniwan ako ng mga kaibigan ko. Kahit si Pastor Jod, iniwan din ako niyan. Kasi meron siyang church noon na hinahawakan. Hindi ako humingi ng kahit 5 sentimo sa kanila. Si Jasper, 2 lang kami noon. Umiiyak ako doon sa kwarto ko. Sabi ko, Lord, ano ba yung nangyari? Ano ba yung nagawa ko? Sabi ko sa kanya, Lord, ipakita mo sa akin at muli akong magbabalik sa'yo. Alam nyo kasi nung panahon na yan, kasagsagan ng kasikatan, kasagsagan ng kasaganaan, kasagsagan ng maraming pera, nakalimot ako sa Panginoon. Yung time na yan, inilaglag ako ng Diyos upang
muling bumalik sa Kanya. Nakalimot ako. Every Sunday, wala nang church at all. Si Jasper, umuwi ka doon. Ewan ko, hindi na rin yata nag-church doon si Jasper noon, nung panahon na yan. Naalala niya yan. Alam niyo po ba, nung panahon na bagsak ako, kinat ang internet, kinat ang kuryente, kinat ang tubig, wala akong gasol, wala akong bigas. Alam niyo, sa gabi, sa totoo lang, God is my witness at witness si Jasper, nangangalkal ako ng basura doon sa my school para lang may benta at meron akong makain. Sabi ng mga parents noon, anong nangyari sa'yo, ma'am? Iniwan ako ng mga kaibigan ko, mga teachers ko. Nagkaroon ng isang matinding problema noon dahil alam niyo po, ginawa yan ng Panginoon upang ako ay muling magbalik sa Kanya. Kasi nakalimot talaga ako. No church at all. Nag-enjoy kami ng mga teachers ko. Beach dito, beach doon. Inom sila doon. Hinahayaan ko sila. Although ako, never akong uminom. Never akong sumama sa kanila kahit pumunta kami doon niyaya ako doon sa disco. Disco, parang ano talaga. Pero puro babae. Nagsasayahan sila. Ako nandun ako kahit hindi ako nagdi-disco, hindi ako sumasayaw, hindi ako umiinom. Pero nandun ako sa presensya ng mga worldly pleasure. Kaya nung time na yon, sabi ko, Jazz, doon ka muna kay daddy mo. Tapos binisita ako ni Pastor Jude. Si Pastor Jude ang nakakaalam ng lahat. Ito bilang patutuo na rin kasi tinatalakay natin dito yung pagsubok or yung pagtitiwala sa gitna ng kawalan. Noong time na yan, binisita ako ni Pastor Jude. Walang-wala ako. Alam niyo, tubig lang talaga yung iniinom ko. At during that time, nagkaroon ako ng forced fasting. Nakapag-fasting na rin ako at talagang lumuhod ako sa Panginoon na kung bigyan mo pa ako ng pagkakataon upang bumalik sa'yo, gagawa ka ng paraan upang sa ganon ay muli kong magamit ang binigay mo sa akin na talento at maglilingkod ako sa iyo. Pumunta si Pastor Jude. Ang destino niya noon sa Sinabahan ba yun? Simbaan. Ngayon, sabi niya, iniyakan niya ako dahil nakita niya ako talagang payat na, hindi talaga ako, nakita niya yung walang bigas, wala akong kuryente. Alam niyo po ba, alas 5 pa lang ng umaga, ng hapon, nakatulog na ako dahil wala na, nahihiya na akong lumabas. Pero may kinokontak ako lagi noon na mga nagkakalakal. Pupunta siya ng mga alas 7 ng gabi, kukunin niya yung mga naipon ko. Alam niyo, binenta ko lahat, mga electric fan, siguro nasa 20 yun na piraso. Dahil talagang clinose ko na yung school dahil ayoko na, nag-decision ako, ayoko na, so maraming naapektuhan. Dahil minsan, ang decision ko minsan, yun yung nakakasira. Yung minsan, decision mo lang, talagang mawawala ka doon sa presensya ng Panginoon na kahit hindi niya kalooban, ang sinunod mo, yung kalooban mo, mapapahamak ka talaga. So, nung balik tayo doon, dumating si Pastor Jude, iniyakan niya ako. So, binigyan niya ako ng 200 pesos. Malaking halaga na yan noon. Way back, anong taon yun, Jazz? Nung magkasama tayo, dalawa kami. 2009. 2009. Yun. So, muli niyang binuksan ang daan ko at may ginamit ang Diyos na isang tao para bigyan niya ako ng puhunan. So, sa madaling salita, bumagsak ako doon, lahat ng gamit, tulungan kita, ako mag-rent ng truck. Sabi niya, kunin natin lahat, mga aircon mo, lahat-lahat, mga chairs and tables. Saan ba yung gusto mong puntahan? So, alam niyo po ba, ang pagkilos ng Panginoon sa isang iglap, kayang-kaya niya kang itaas. Sa isang iglap, kayang-kaya ka rin niyang ibagsak. Totoo yan. In the twinkle of an eye, when God moves, He can lift you up or pwede ka niyang ibaba. So that time, kinamit ang Panginoon ang kaibigan kong teacher. Sabi niya, tara. So naghakot kami,
Sa isang araw na paghahanap ng pwesto, nakahanap kami sa San Clemente. Dinala ko na naman si Jasper doon. Yun, nagtagumpay ang school doon. Talagang nilalagay ako ng Panginoon sa school talaga. And then doon, nagtagumpay ulit. And sad to say, ang nakalaban ko na naman ang mayor. Ngayon, binenta ko yung school doon. So, sa madaling salita, lahat ng yon, ibinalik ako sa kung saan ang plano ng Panginoon. Hanggang ngayon, hindi na ako bumitaw sa ating Panginoon. So, ganun din sa atin mga kapatid, never ever nalalayo ka sa Panginoon. Huwag mong gawin ang mga makamundong gawa. Dahil pag ginawa mo yon, isang iglap lang, ibabagsak ka ng ating Panginoon. Hindi naman ibig sabihin ng ibagsak ka dahil hindi ka niya mahal. Ibagsak ka dahil gusto lang ipakita ng Panginoon, iparamdam sa'yo na nakalimot ka sa Kanya at mas maganda ang plano niya sa'yo kaysa yung plano mo. Purihin ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, manatili tayo sa pangako ng ating Panginoon na kailanman hindi niya tayo pababayaan. Pangalawa po, para hindi tayo magtagal, pananampalataya laban sa takot. Lahat tayo natatakot na baka kinabukasan, wala na tayong makain. Natatakot tayo na baka mamaya magkasakit tayo. Natatakot tayo na mamaya iiwan tayo ng ating mahal sa buhay. Natatakot tayo na mamaya wala na tayo talaga tayong kinabukasan, wala na talaga tayong ikabubuhay. Maraming mga takot na nangyayari sa ating buhay. Pero sa halip na matalo tayo sa takot, dapat tayo magtiwala sa pangako ng ating Panginoon na mamuhay sa ating pananampalataya. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, andun nakasaad na huwag kang matakot. Bakit nga ba tayo matatakot kung ang Diyos ang ating kasama? Amen po ba? Kung mas malaki ang tiwala natin sa ating Panginoon, madadaig natin ang takot na namumutawi sa ating pagkatao. Dahil kailanman ng Diyos hindi nang iiwan. Ano sabi niya? I will never leave nor forsake you. Purihin ang ating Panginoon. Pangatlo, si Jesus ang ating angkla. Alam niyo yung angkla? Nakakita na kayo ng angkla? Angkla. Sino nakakita? Do you know what angkla mean? Angkor. Yung ano ng seaman, yung ganyan. Ano bang tawag doon sa Ilocano? Angkla. Sa Tagalog, angkla, anchor. Alam niyo sa barko, in a ship, yun yung ginagamit. Kasi yung barko, kapag nagdaong siya, yun yung ginagamit, ilalagay doon sa doon sa pampang. And then, iaangkla nila yun, yung barko, para hindi siya maglayag. Kasi pag nawala yun, kapag nawala yun, ano mangyayari sa barko? Tuloy-tuloy yun sa paglalayag na walang direksyon. Kaya yung mga captain, yung mga trabahador ng isang barko, kapag nagdaong na yun, agad-agad nilang iaangkla. Yung idadaw nila, ipapadlak, kumbaga, yun. And then, ang mangyari, ang mga pasahero, bababa. And then, magkaroon ng konting oras para i-prepare na naman yung barko para sa kanyang paglalayag na naman sa mga, papunta nun na naman sa next destination. So, that is an anchor. Okay? Sa gitna na, dito sa Hebrews chapter 6 verse 19, sabi dito, babasahin ko, sa gitna ng bagyo ng buhay, si Jesus ang ating matibay na sandigan na nagbibigay ng kapanatagan. Okay, ang pangako ng Panginoon, ang yaman-yaman. Bakit hindi natin yakapin sa panahon na tayo'y nanghihina? Bakit hindi natin kayang yakapin sa panahon na mayroon tayong pagkatakot? Minsan talaga ang mga Kristiyano hindi maiwasang manghina. Ako rin minsan manghina ako, Lord. Naiiyak ka na lang sa tabi. Mas maganda yung umiiyak ka sa Panginoon, I-mention mo lahat ng mga pwede mong hilingin sa Panginoon. But take note,
God will meet our needs, not our wants. Hindi ibibigay ng Diyos ang gusto mo, ngunit kaya niyang ibigay ang pangangailangan mo. Okay, you are praying for something. Ano ba yon? Paano natin ipaliwanag yon, Brother James? God will meet all our needs, not our wants. Pakipaliwanag mo nga, ano ibig sabihin nun? Brother, ano ibig sabihin nun? Ha, sino ano dito? Makapagpaliwanag. Yung ibig sabihin nun para sa akin, Pastor, yung gusto mong marating na hindi ka gusto na, yung gagawin mo sa sarili mo na ang alam mo kaya mo na walang tulong ng Panginoon, gaya ng mga halimbawa sa pera, kung anong gusto mong bumili na tapatan mo, halimbawa, Pastor, inggit gano'n. Gusto mong tapatan na bilhin, halimbawa, alahas na iyan mo sa kapitbahay, gusto mong makuha o kaya pantayan ng isang tao na mas maangat ka konti kaysa sa ibang tao na inihiling mo sa Panginoon yung ang hiling mo sa Kanya na gusto mong yumaman na hindi naman karapat dapat dahil yung puso mo iba yung motibo. Yun po, Pastora, kung walang tulong Panginoon talagang hindi bibigay sa'yo kasi alam ng Panginoon na pag binigyan ka ng gawin makakalimut at gagawa ka ng hindi maganda para sa Kanya. Yun lang po. Okay, thank you for that. Sino pa yung may idea? Ako po, kasi hindi ko hiniling sa Panginoon, nayayaman talaga ako. Pero, kasi sabi ko, kung mapagtatapos ko lang yung 2 anak na ibinigay mo sa akin, kontento na ako. Ganon yung sinabi ko sa kanya. Pero dahil sa Diyos ay makapangyarihan, mayaman, nung napag-aral ko yung mga anak ko, nakatapos na sila, ibinalik niya yung mga nawalan na tuition. Kasi sabi ng panganay ko noon, nang kakuman mama, nung madi kami nag-eskwela, anak. Talaga nga makita da, nga ti kwartak ide, mapan amin dyan eskwelaan. Pero, hindi nakaadal dan, Lord, siguro, sardong tatati, iti biyayan. Adi karin nga uray nung mapagadal ko laang na dito'y uping, pero hindi po niya ginawa. Mas dinoble niya kung gaano karami yung nawala, napunta sa tuition, mas malaki yung ibinalik niya nung nakapagtapos na po sila. Amen. Yun po yung naranasan ko na, talagang mayaman ang Panginoon. Kung, adi ko na, makitam adi, uray batit la nga blessing, kat may pasalamat mo kanya na, siguro po na nga is-isam na. Kaya, hanggang ngayon, yun pa rin yung pinanghahawakan ko na, bawat sandali ng ating buhay, na kung meron tayong nakamtan na kahit maliit lang, ipagpapasalamat natin sa Panginoon. Hindi tayo mawawalan. Amen. Thank you for that. So God will meet all our wants. God will meet all our needs, not all our wants. Sino pa? Last. Brother James. Ako po siguro yung lumaban akong SK. SK chairman na feel mo mananalo ka na pero bandang huli bumagsak ka and then sabi ng Panginoon parang sabi niya hindi ko pa kagustuhan na ilagay kita dyan. And suddenly, ayun po nasa comment na pa ako na po nagpapa-elect. Yes. So yun po yung kagandahan na minsan talaga yung mga gusto natin sa buhay na akala mo mas nakakabuti sa'yo pero sa Panginoon hindi pala. Kasi siguro pag nanalo akong SK, makakalimutan pa ang Panginoon. Yes, that's it. Marami ng mga gagawa ka pa ng mga resolution about sa barangay. So, nagulat ako sa Panginoon kasi sabi niya, paglipas ng mga nakaraang araw, na biglang nag-open ng COMELEC na kailangan daw din ng election job order, nagulat ako. Dahil, sabi ko noon, before po noon, nag-enroll po ako sa college pero hindi po ako nakapasa. Yes. Then suddenly, Maganda. kinabukasan po birthday ko,
sabi siguro ng Panginoon, hindi pwedeng walang papasukan to kasi mukhang magiging tambay. Mhm. Kaya sabi ko sa boss ko, boss, hindi ako nakapasa ako. Talagang umiiyak ako, talagang gusto ko mag-aral pastora eh. Gusto ko mag-aral kaso hindi pinagkaloob ng Panginoon. Pero salamat sa Panginoon kasi inalagay niya ako sa trabaho na hindi ako Yes. tambay ngayon. Yes. Yun. So yun po Amen. yung malaking pinagpapasalamat ko sa Panginoon na pag hindi talaga sa'yo, hindi pagkakaloob ng Panginoon. Huwag pilitin. At meron siyang gagawin na doon ka magiging masaya. Yes, amen. So alam mo, Brother James, ang ganda ng ano mo, experience mo. Kasi kung nanalo kang SK, baka natuto kang uminom. Kung nanalo kang SK, Wala ka dito. wala ka dito. Bagsak na bagsak ang spiritual life mo. Huwag mo nang balikan kung saan ka inilaglag ng Panginoon. Kasi, napakaganda yung plano niya. Hindi ka niya ipinasa sa college nung nag-take ka dahil hindi yun yung time para sa'yo. Doon ka nilagay sa Comelec para matuto ka. Who knows, one day soon, magiging abogado ka. Maraming nagtrabaho sa Comelec na naging matagumpay silang abogado. So nakikita ko, Brother James, para magiging abogado to. Political science ang kunin mo, Brother James. Kasi, mayroong planong Panginoon